Sa pagbati. Ano po? Magandang umaga po. Palakpakan nga ulit po natin ang Diyos. So, hindi po para sa akin, para po sa Panginoon. Praise the Lord. Kung para po sa Diyos yan, para napakahina ata. Yung malakas naman po, para sa Lord. Amen. Ah, praise God. Salamat po sa pagbati. Baka magtaka po yung ilang binabati ako ng happy anniversary. Amen. Hallelujah. Nakakatuwa po, ma-share ko lang, baka maguluhan yung iba. Anniversary pala ni Pastor. Hindi po, ganito po yung istorya. Last week ay nakatanggap po ako ng invitation. Ano po, dito po sa ating pagsasalita ngayon. Sabi ba naman ng misis ko, wow, punta ka na doon sa 1 linggo, anniversary mo na. At sabi ko, ano anniversary ko na? Once a year ka doon eh. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, kaya ako po naririto. Amen. Ibig sabihin ay 1 taon na ang nakalilipas. Amen. So gusto ko sanang tingnan kung yung mga walang buhok dati, may buhok na ba? Ano po? At yung mga walang anak dati, may anak na po ba? Amen. Kasi matagal po tayong hindi nagkita-kita. Amen. Salamat sa Diyos at hindi pa tayo sa rapture nagkita. Ano po? Praise God. Hallelujah. So, salamat po sa Lord. Amen. Again, yung po ay pabiro lamang. Pero again, I'm always honored and happy to speak in this church. Amen. Dahil ako po ay naniniwala na mga kapatid sa lugar na ito ay nagmamahal sa Diyos at sa Kanyang salita. Amen. So, kaya nga sabi ng misis ko, ayan na, 1 taon na. Amen. Ibig sabihin, December na. Kaya nandun ka ulit sa binyan. Amen. So, at true indeed, kasi nung, alam nyo ngayon, ang Facebook, ano po, di ba meron dyan yung mga memories. Amen. At lumitaw nga, tama, eksakto, once a year. Ano po, last year, narito po ako. Ang suot ko noon ay itim. Amen. Kaya tiningnan ko mabuti dahil baka mahalatang isa lang ang damit ko. Ano po, baka maulit ko 1 taon na nga, 1 beses na nga lang sa 1 taon, nagkaparehas pa ng damit. Ano po, baka malito kayo pagka tiningnan, para kailan ba ito? Amen. So, purihin po ang Panginoon. Well, anyway, salamat po sa Panginoon. At muli po tayong nagkakasama-sama. Amen. Nakala ko pagkatapos ng kantahan ay kakanta pa si Kuya Bernard kaya hindi pa ako nag-expect na magsasalita na ako. Sirado ang boses. Amen. Well, anyway, let's go to the Word of God. Kayo po ba handa na sa salita ng Diyos? Amen. Alright. So tayo po ay sama-samang yumuko. Tayo po ay manalangin. And let us pray and ask the Holy Spirit who is the greatest and the best teacher of the church. Amen. Para po siya po ay makapag-minister sa atin through my mouth. Amen. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, Lord, maraming salamat po sa opportunity, sa pagkakataong muli na ibinigay mo sa bawat isa na kami po ay muling nagsasama-sama at nagkakaisa sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, sinabi mo nga po sa iyong salita that right now we are doing our prayer before the start of the preaching and teaching of the Word. Sabi mo po sa iyong salita, saan man may nagkasama-sama, nagkatipon sa pananalangin, 2 man o 3 ito, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Panginoon, higit po kami na 2 ngayon at 3 na nagkakasama-sama sa panalangin. So we are believing and with full assurance na nasa gitna ka po namin ngayong umagang ito. Kaya ngayong pong araw na ito, we are asking that you open our hearts. Buksan mo po ang aming puso, buksan mo ang aming pandinig, at tulungan mo na makita ng aming mga mata ang liwanag ng iyong salita. Gamitin mo lamang po akong daluyan, Holy Spirit, at ikaw po ang siyang makapangusap sa aking mga kapatid gamit ang aking labi sa umagang ito. At kaagad pong ibinabalik po namin sa umpisa pa lamang ng aming pong gagawin dahil ikaw lamang po ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri, parangal, pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright, so purihin po ang Panginoon. So ngayon pong umagang ito, dadalhin ko na po ang mensahe. Amen. At kung kayo po ay may daladalang Biblia, I would like to ask you, amen, na buksan po natin ang ating mga Bibles today. Turn your Bibles sa New Testament sa 2 Timothy chapter 3. Amen. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Timothy chapter 3. At ito po ay pangalawang pagsulat ni Apostle Paul, amen, kay Timoteo, amen. So sa chapter 3, atin pong simulang basahin ang salita po ng Diyos and as a beginning for this message this morning.
Samahan niyo po ako sa verse 1 hanggang verse 9. Amen? So ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9, ganito po ang ating mababasa. I'll be reading this from the New Living Translation. Kung ano po yung translation na gamit po ninyo, ay malaya po at kayo po ay may kalayaan na gamitin kung ano po ang komportable kayong salin ng Biblia. Amen? Pero kung nais nyo lang po malaman saan ko binabasa ito, ito po ay nasa New Living Translation. So sabi po ng verse 1, you should know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times for people with love only themselves and their money, and they will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. They are the kind who work their way into the people's homes and win the confidence of vulnerable women who are burdened with the guilt of sin and controlled by various desires. Verse 7, such women are forever following new teachings, but they never able to understand the truth. These teachers oppose the truth, just as Jannes and Jambres oppose Moses. They have depraved minds and a counterfeit faith. Last verse, verse 9, but they won't get away with this for long. Someday, everyone will recognize what fools they are, just as with Jannes and Jambres. So ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita na ating pong pag-uusapan, pag-aaralan po sa umagang ito ng Sunday. Amen? So sa 2 Timothy chapter 3, ating pong tinutunghayan ang pangalawang pagsulat ng apostol na ang pangalan po ay Pablo kay Timoteo. Maliwanag naman po na siya po ang sumulat at ito po'y personal na sulat para po kay Timothy, because if you go back sa 2 Timothy chapter 1, ay ganito po ang ating mababasan. Sabi po ng verse 1, this letter is from Paul. So kanino po galing ang sulat? Maliwanag na ito po ay galing kay Pablo. And if you would also notice, akin lang po lalagyan ng foundation, amen, kaya sabi mo sa iyong katabi, we will be doing a Bible study, kaya medyo sabi mo sa iyong katabi, kumuha ka ng kape, baka makatulog ka. Amen. So sa verse 1, amen, ang sabi po ng 2 Timothy chapter 1, ay maliwanag na sinecertify po rito that the letter is from Paul, the apostle. And also, I would like you to look at your Bible sa verse 1, that when Paul write this letter, amen, to Timothy, this is not just because he wants to write a letter on his own. Kundi kung atin pong mapapansin, kaya ko po nilalagay ito, so that you will have a strong confidence that everything that was written here was not the idea of Paul, but rather by God. Amen. Kasi ang sabi po sa verse 1, the letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus. I have been sent out to tell others about the life He has promised through faith in Christ Jesus. So maliwanag po na ang motibo kung bakit po si Pablo ay sumusulat, because this is the will of God. Amen? Now, sabi po sa verse 2, I am writing to whom? Ang sabi rito ng Bible. Maliwanag na ito po ay isinusulat ni Pablo kay Timoteo. Amen? Kaya makikita po natin doon sa unang kapitulo ng 2 Timothy that this is a writing of Paul, writing under the will of God, and the letter was given to Timothy. Amen? Pero hindi po ito humihinto lamang para kay Timothy, because the Bible said that every part of the Scripture is profitable for doctrine, for teaching, and for equipping the body of Christ. Kaya ang Biblia po, para lamang po ating maunawaan, this is the final truth and the final authority.
Bakit ko po nabanggit ang mga bagay na ito? Because nowadays, there are so many truths that people wants to believe. Amen? Marami po kasing katotohanan na nais ng taong paniwalaan ngayon. Sometimes they goes on this kind of reasoning that if what makes you happy, then that is the truth. Narinig niyo po yung mga ganong mga tinatawag po na mga pananaw na kung masaya ka di yan ang gawin mo. But that everything that makes you happy doesn't mean it is the truth. Because everything that makes us happy must align with God's Word. At sabi rin po nila ay hindi na raw po relevant ang salita ng Diyos in these modern days. That is not true again. Because if there is no Bible and if there is no Word of God, amen, our truth, amen, will be, amen, not stable. Kasi if we will only base the truth based on the feelings and mind of man, then that truth is corrupted. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Let us be consistent that the final authority that will govern our life is God's Word. Finish. Amen? Pag sinabi po ng Diyos, yun ang katotohanan. Pag hindi sinasabi ng Diyos, I will not practice it. Pag hindi po ina-approve ng salita ng Diyos, I don't care if there are so many people doing it right now, even if I am the only one doing it, but if this is God's Word, then I am ready and prepared to be alone. Kasi nga po, ang atin pong panahon ngayon is moved by the majority. But Christianity is not about the majority. It's always about the truth. Hindi po ito paramihan na naniniwala sa iyo. Lalo na sa ating pong panahon ngayon, nowadays, tayo po ay open sa social media. Amen. People now are defined by how many followers and likes that they have in their account. Pero not every person that likes you doesn't mean, if you have many followers, doesn't mean that you are telling the truth. Dahil ang salita po ng Diyos ang final authority. Well, going back to 2 Timothy, pansinin po natin yung sulat dito ni Pablo kay Timoteo sa bahaging ito. Kung mapapansin niyo po sa verse 1, and I will now go to the message this morning, ang sabi po sa verse 1, makikita po natin that this is a form of a reminder. Nasaan niyo po ito ng pagpapaalala, nasaan niyo po ito ng pagbababala kay Timothy, but this is also applicable to us. And later on, I will show you why. Sabi po sa verse 1, sabi ni Pablo kay Timothy, he said to Timothy in verse 1, you should know this. Doon pa lamang po sa pagkakagamit ni Pablo ng salita kay Timothy, you should know this. It already implies this is so important. Amen? Nagpapakita po ito at nagpapaunawa na ito po ay mahalaga. Bakit po mahalaga? Kasi sabi ni Pablo, you should know this. Ano po ba ibig sabihin sa Sabi ko kay Kuya Bernard, 1 week or 2 weeks ago, sakit po ako. At isa po sa tinamaan sa akin ay yung throat. Ano po? Pero kung panahon to ng COVID, sasabihin COVID. So I'm having a hard time speaking. Pero sabi ko nga sa Lord, ang himala, kasi every night I'm doing a Bible study. Ano po? Tuwing magba-Bible study po ako, hindi ako inuubo. Amen. Kaya sabi ko, niloloko ako rito ng Diablo. Pagkatapos ko mag-Bible study, saka ako hindi makasalita. Ano po? But anyway, amen, I do believe na tayo po ay pinagtagumpay na ng Panginoon. Amen? Alright, so going back, verse 1. Naririnig niyo po ba ako na maayos? Amen? Kaya ako po gusto rin malaman para hindi po ako magbanat ng boses. Amen? So sabi po sa verse 1, you should know this, meaning to say, ang sabi po ni Pablo, mahalaga at kailangan na ito'y iyong malaman, sabi niya kay Timoteo. At pag binasa niyo po ng tuloy-tuloy ang verse 1, ang sabi po, binigyan po niya ng reference, what is this all about? What is this all about? At sabi ni Paul kay Timothy sa verse 1, this is about the last days. Amen? Ito po ay tungkol sa tinatawag na wakas ng panahon. What is alarming in verse 1, in this letter of Paul, ay yung connection ng sumunod na salita na ginamit po niya about the last days.
Sabi po ni Pablo kay Timoteo that in the last days, there will be. So doon pa lamang po sa salitang there will be, it's an implication of a strong assurance that whether you like it or not, this will happen. Amen? Sa ayaw at sa gusto po natin, once the last days had arrived, amen, these things will happen. So meaning to say, wala po ito sa ating kamay. This is not under our control because this is form of a prophecy. And I tend to believe sa ganito pong disiplina na pag sinabi po ng Diyos, whether you like it or not, mangyayari. Amen? Naniniwala po ba kayo? Na pag sinabi po ng Diyos, mangyayari. Amen? I made up my mind na pag ito po'y sinabi ng Diyos, I have to believe that everything that He said will come to pass. Amen? Kaya ganun po kahalaga ang mga pangako at salita ng Diyos. Sapagkat pag ang Diyos po nagsalita, ito po ay tiyak na mangyayari at magaganap. Well, sometimes as a human, because humans are limited. Naniniwala ba kayo na limitado po tayo? Amen. How many of you will admit na limitado po ako? Praise God. That is humility. Amen. Dahil kung hindi po ninyo tinanggap sa inyong sarili that you are limited, you will not be here. Amen. Kaya kayo naririto, kaya kayo naghanap sa Diyos dahil na-recognize ninyo kailangan nyo ang Diyos. People that don't like God is proud. Ang mga tao po na ayaw sa Diyos ay may yabang. Amen. Bakit ganon? Dito ako inubo. Isang taon, once a year na nga lang eh. Praise God. Amen. Anniversary ko pa naman. Amen. Siguro na-excite ako ng sobra sa inyo. Ano po? Amen. Kasi isang taong kong pinaghandaan to. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. I've been preparing this for a year. Amen. Tapos ubuhin pa ako, Lord, tulungan mo po ako rito. Amen. So, going back. Amen. Pag sinabi po ng Diyos, ito po ay mangyayari. Amen. Ngayon, bilang tao, minsan meron po tayong mindset, meron po tayong kaisipan, ano po na, paano magaganap? Pero i-connecta po natin yung sinasabi ng Panginoon, with men, it is impossible, but with God, all things are possible. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, sa iyo, imposible. Pero wag mong kalilimutan, sa Diyos, walang imposible. Amen? So kaya, ganun po dapat natin makita ang kanyang salita. There are many things in the Word of God that when we process it in our mind, it's impossible. Pero sabi ng Diyos, because it's impossible because you are a man. Pero pag sumali po ang Diyos sa ating pong buhay, then the impossible will be possible. Amen? Yan po ang kaibahan po ng Panginoon. Kaya sa 2 Timothy chapter 3, again going back, pinahayag po dito ng salita ng Diyos through Paul, ang sabi po niya that this is the life, the time, the experience in the last days. Anong klase raw po ng buhay ang mararanasan sa wakas ng panahon? Ang sabi po ng Bible, it will not be easy. Dahil ang sabi po ng Biblia, there will be difficult times. Magiging mahirap daw po ang tinatawag na panahon, ang buhay sa wakas ng panahon. Now, many times, amen, I have been teaching on this verse, amen. Maraming beses ko na po na ipinangangaral po ang talatang ito. Pero, a few weeks ago, I think last 2 weeks, I preached on the Bible study about this. The Lord gave me a revelation about verse 1 in 2 Timothy chapter 3. Kasi maraming beses po na ang aking pong nagiging pananaw, dito po sa bahaging ito na sulat ni Pablo kay Timoteo, that the difficult times in the last days is an experience of everybody living in the planet, amen, when the last days had come. Ibig po sabihin, ang dating pangunawa ko po dito ay yung kahirapan ng buhay na mararanasan po na sinasabi po ng propesiya
na sinabi ni Pablo kay Timoteo na may kaugnayan sa wakas ng panahon ay mararanasan ng lahat ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng daigdig pag dumating na po yung wakas ng panahon. Pero one day, the Holy Spirit, amen, while I was studying, get my attention and said, go back, I want to show you something here. That when God said that the last days would be difficult, not for everybody in the world, but for the believers who are living in the last days. Right, so unawain niyo po ha, hindi pala ito para sa lahat ng tao sa daigdig, kundi para lamang sa mga mananampalataya na nabubuhay, aabutan ng tinatawag na wakas ng panahon. Life for them would be difficult. Amen? Magiging mahirap po ito for the believers, but not for the world. Alam niyo kung bakit ko rin po ito hinanap ang kasagutan? Because if I believe that we are living in the last days, and you look to the world today, many people in the world who does not believe in God looks like having a good life rather than difficult times. Do you agree with me? Tatagalugin ko po. Kung naniniwala tayo na tayo po'y nasa wakas ng panahon, unless you don't believe it. Amen? So, kung hindi ka pa naniniwala that we are in the last days, then you are exempted. Pero kung naniniwala ka that we are now in the last days, kung titingnan mo po ang buhay ng mga tao na walang Diyos, parang hindi naman difficult times. Parang good times nga sa kanila eh. Nakukuha niyo po ito? They are having the time of their life. Nakukuha niyo po? Lalo na kung ang iyo pong magiging basis and source of your information ay yung social media. Amen? Lalo na yung mga nasa middle age po natin ngayon. Amen? If you are exposed sa mga Facebook, exposed kayo sa Instagram, exposed po kayo sa TikTok, amen, kung ano po yung inyong tinatawag na social media preference, makikita nyo po, ano, yung mga walang kaugnayan sa Diyos, looks like they are having a good time. Amen. Dahil kung titingnan nyo po, yung mga walang panahon sa Diyos, they go on travel many times, they have been buying a lot of properties na hindi ma-afford ng maraming Kristiyano. Amen. Meron pa nga na magpo-post sa kanilang mga social media na patong-patong ng pera. Yung iba't hinihigaan pa yung mga pera na kanilang tinatanggap. Amen. They're using their money as their bed. But there are so many Christians na kahit po foam, wala. Hello? Amen. Kaya pagka nakita mo po itong verse 1, looks like this is not true. How can you say that life in the last days is difficult when everybody in the world without God are having a good time? Hello? Amen. Yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, mas maganda buhay nila if you will just be honest in yourself. Amen. Hindi ko po nilalahat, I'm not generalizing it. Pero if the truth be told, mas marami pong walang panahon sa Diyos ay mas maganda ang buhay kaysa sa iyo. Sabi mo nga sa iyong katabi, alam mo ba yung buhay mo walang sinabi sa walang Diyos? Ba't ka ba nagsisimba? Hello? Do you understand this truth that I'm crossing into your hearts today? Amen. Nakukuha po ba natin? Amen. Tapos pupunta ka sa simbahan and you will be told by a preacher na kung wala ang Diyos, hindi gaganda ang iyong buhay. I think that is a contradiction. Hello? Bakit po? Kasi there are many people outside of this church ay mas maganda pa sa inyong buhay. Amen? But you are dragging yourself to church, participating in ministry, giving sacrificially, but there are many of us who can't even pay our bills. Hello? Amen? Maaaralan ka, matuturuan ka na magtapat ka sa Diyos kasi pagka ikaw ay tapat sa Diyos, yayaman ka.
Pero marami pong walang Diyos, mas mayaman pa sa iyo. Hello? Sa iyong katabi, gising ka ba? Nakukuha po ba natin yon? Amen? Amen. Nakukuha po ba natin? So, there are some are getting confused. Kaya naman, ako po ay naniniwala because one of the signs of the end times, amen, I will bring you there, don't you worry, but let me just drop this. Sabi po ng Panginoon, one of the signs of the end times is there will be apostasy. What do you mean by apostasy? Meaning to say, people who tend to believe will now not believe in what they used to believe. Amen? Yung mga dating naniniwala, darating ang panahon ay parang tinatamad na ring maniwala. Amen? Dahil nga po, sa kanilang nakikita na taliwas sa kanilang naunawaan. I believe the Word of God is not the problem, but the problem is how we understand the Word of God. Wala pong problema ang salita ng Diyos, kundi ang problema po ay yung ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Kaya nga kung titingnan po natin sa verse 1, if Paul is saying here, and we believe na ito pong salitang sinasabi ni Pablo is inspired by God, I think there is something wrong kasi ang sabi po that the last days will be difficult times, but the world is not experiencing difficult times. Many of them are not. Amen? Mas yung mga vlogger ngayon, mga influencer na sinasabi that do not believe in God is having a good time in their life today better than us. So kaya ano po ang ibig sabihin nitong difficult times? So ito po kasi ang isa ring magiging dahilan nito pong verse 1, kung hindi pa po ito nangyayari, is, the thing is, the argument is, we are not yet in the last days maybe. So kung wala pang difficult times sa buhay po ng tao sa ibabaw ng lupa, if we are generalizing that this will happen all over the world, an experience of all over the population of the earth, wala pa tayo siguro sa last days. Amen? Maybe we are not yet in the last days, kaya the difficult times is not yet experienced. Pero I am fully convinced, pero siyempre, gaano man ako kakumbinsido, if I will not teach you, I don't know if you are also convinced that we are in the last days. Amen? So kaya gusto ko po munang kumbinsihin kayo, amen, na tayo po ay nasa wakas na ng panahon. Can we know? Can we understand? Can we tell that we are already in the last days? Amen. Tatanungin ko po kayo. Paano nyo natuklasan na malapit na po ang Pasko? How did you know? Correct. That's one of the thing. Amen. Nakita nyo po sa kalendaryo. So, your calendar is the sign. Tama? Yung kalendaryo nyo po ay palatandaan that Christmas is coming. Now imagine if there is no calendar. How would you know that this is now getting closer to Christmas? Paano mo po malalaman na lumalapit na po tayo sa Pasko? Walang kalendaryo? Walang relo? Amen? Pwede rin po. That's another possibility. Lumalamig na po ang panahon. Pero may problema po tayo dyan. Kasi paano kung taga-Baguio ka, lagi malamig? Hello? So, ibig ko sabihin, sa mga nasa Baguio, malamig na ngayon, Pasko na naman. Halos lagi po silang malamig. Amen? So, that's gonna be another problem, right? So, pero para hindi na natin pahirapan ang ating sarili, amen, baka magkaroon kayo ng migraine pagkatapos po nito. But the thing is, we have signs that point us that we are already nearing Christmas. Tama? So my point is the sign, yung palatandaan. Amen? Kaya hindi rin po nalalayo ang pangunawa sa last days because the last days is a season like Christmas. Panahon po ito eh. When we talk about last days, this is a season. Ito po'y panahon. Kaya
there is a principle that every season, there is a sign associated with it so you can know. Nakukuha po ba natin? Kaya nga kahit walang kalendaryo, alam po ng mga tao nung araw kung ano na po ang panahon. For example, sa mga bansa na meron pong tinatawag na 4 seasons, kung tawagin winter, spring, summer, and fall. So ang kanilang ginagamit din pong pamamaraan para ma-recognize that winter is coming, for example, because winter will always be preceded by fall. Kaya sa mga bansa na meron pong mga winter, merong snow, bago po pumasok yung winter, makikita po nila sa kanilang kapaligiran that leaves are falling from the branches. Kaya tinawag po yung fall. Kasi yung mga dahon nalalaglag na po sa kanilang mga sanga. At yung mga berdeng mga dahon now begins to be dried up. So kaya ang tawag po nila rito ay fall season. And now you are going to winter. Amen? Kaya nga medyo maipasok ko na rin po, sasamantalahin ko na yung pagkakataon kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi ko alam kung magkikita pa tayo next year. Amen? So I'm always anticipating that rapture is anytime soon. Amen? Kaya sasamantalahin ko na po, yamang tayo once a year lamang po nagkikita-kita. Amen? Pag sasama-samahin ko na po ito. That's why there is always an argument in many Christian circle. If you're not familiar, I would like to open this to you. Na merong nagsasabi that December 25 is not really the birth of Christ. One time I was asked, now what do you believe? I said, I also agree. Amen. I also agree that December 25 is not the birthday of Christ, the actual and the real birthday of Christ. Amen. For so many reasons. Number 1, if you go to the Bible, kasi lagi sinasabi ko nga po sa inyo, let us always make the Bible the center of the truth. Amen. Kung titingnan po natin yung mga istorya associated with the birth of Christ, number 1, one example is the shepherd tending the sheep at the middle of the night nung sila po ay dalhan ng message ni Angel Gabriel that Jesus is now born. Di po ba? Sa atin pong mga Christmas story, amen, tayo po ay nakwentuhan. Kwento kung hindi ka nagbabasang Biblia, but I would like you to know this is in the Bible. The only thing that you can find in the Bible ay yung pagdalaw ng 3 hari na si Melchor, Gaspar at Baltasar. Sabi ko nga, ang gaspang nung gumawa ng istoryang yan. Kasi nung nagsimula po ako magbasa ng Biblia, I cannot find Melchor, Gaspar, and Baltasar, for God's sake. Amen. And also the Bible does not say they are 3 kings, but the Bible said they are wise men from the east. They are not actually kings, amen, but only wise men. Amen. Tapos, yun ding naging basis na kanilang sinasabi, kasi hindi pinangalanan ng Bible, hindi sinabi ko sino yung mga lalaking yun na dumalaw, pero saan po sila nag-conclude na 3 lang yung dumalaw? And they based the story upon the gifts that was given to Christ. Kasi sabi, they are frankincense, there are myrrh, and there are gold. Tama po ba ako sa aking recollection? Amen. Pero it's not enough to conclude na 3 po yung nagdala. Kayo po ba dito nagkakaroon ng potluck? Amen. Sino rito may idea ng potluck? Raise your hands para malaman ko lang kung hanggang saan ako dapat magpaliwanag. Ako, malaki problema ko, ilan lang yung nag-aambag. So, ibig sabihin, the rest of you ay ayaw umaambag sa potluck. Ano po? Alright, so medyo magpapaliwanag ako na mahaba. Amen. Di ba pag sinabing potluck, yung normal na usapan, hindi ka naman pinag-uutusan talaga ng dapat mong dalhin at dami. Basta, sabi potluck ito, ibig sabihin nun, mahiya ka naman, magdala ka. Kaya pag nag-announce po ang church, potluck po tayo, ibig sabihin, mahiya ka, huwag kang pupuntang walang dala. Sabi mo nga sa iyong katabi ngayon, alam mo na ha. Amen. Pag sinabi meron tayong pagtitipon at potluck, huwag kang darating doon na walang dala, kahit tubig. Amen. That's what it is. Amen. So pag potluck, may mga pagkakataon siguro. Amen. But I think this is very rare. Na nung dumating doon, pwedeng nagkatulad-tulad yung dala eh. Bawa, may dalawa, nagdala, menudo.
Dalawa nagdala, embutido. Pero it doesn't really mean, tapos nung pinagsama-sama na sa table, lumabas 3 klase ng ulam, pero marami. Pero ibig ba sabihin ay 3 lang po yung nagdala dahil 3 klase lang ng ulam yung nakita sa hapag? Well, the same thing is true. The Bible doesn't say that these are only 3 men, but the only thing that was said is the kinds of gift that were presented. Amen? Pero ayoko na pong pahabain ito para hindi tayo magtagal. Ano po? Pero kasi I still do not believe that these wise men who are travelers will travel only by 3s. Hello? Dahil sila po yung manlalakbay. Tapos 3 lang sila na naglakbay. Amen? I don't think so. Amen? Amen? Kaya anyway, yun po yung isang argument. Pero para lang ating maunawaan yung sinasabi ko pong season, kasi isa po sa mga Christmas story na ating naunawaan is yung visitation of the angel sa mga shepherds on the night. Nasaan po sila? Sabi ng Bible sa Book of Luke, sila'y nasa labas. Kasama po ba ang mga tupa o hindi? Kasama. Gabi po yon. Now, if you go to Israel on a December is winter. Hello? Ano po ang panahon sa Israel ng Disyembre? Taglamig. And no shepherd in his right mind will take out his sheep in the middle of the night on a winter. Hello? Kaya dyan po ang isang argumento kung bakit sinasabi nila it is not true that Christ was born on a December. So now I was asked, what do you believe? I don't believe as well. Pero do we need to celebrate December 25? My answer is yes. Because the message is about the love of God. Kaya kung meron mang makikinabang pag inalis ang Pasko, it is Satan. Because every December, the world will hear that God loves the world and He loves it by giving His one and only begotten Son. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, tuloy ang Pasko. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka exempted sa regalo mo sa akin. Amen? So yung akala mo, makakatakas ka na sa regalo. Amen? But anyway, going back, what I'm trying to teach you today is you can know the season. Amen? Malalaman mo po ang mga panahon because there are signs associated to it. Kaya sa Matthew 24, one of the very strong reference na tinuro po ng Panginoon para malaman po natin that we have already, a generation had already arrived in the last days. Amen? Paano po natin malalaman? Now go to Matthew 24. Amen. Will you? Kung kayo po may dalang Biblia and if you are interested, go to Matthew 24. Pero kung ang ating pinag-uusapan is not interesting to you, then you can sleep now. Amen? Kung wala kang pakialam sa pinag-uusapan natin, malaya ka po makatulog. Amen? I would know that those that are sleeping, I am not interested in the end times, Pastor. Amen? Kaya buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Matthew 24 because this is one of the reference pag pinag-uusapan po. Maraming reference but this is one of the major reference because this is directly coming from the mouth of Christ. Amen? Now, lagyan ko lang po ng setting para lang ma-anticipate ko po ang ilan sa inyo na bago lamang na nag-aaral ng Biblia. Sa verse 1 hanggang verse 3, ganito po yung setting na nangyari sa Matthew 24. Sabi po ng talatang ni Mateo, it happened one day when Jesus together with the disciples, they went to the temple. Now, what temple are we talking here? This is the second temple. Now, para lang po din sa kapakanan ng karamihan, maybe because you said there's this second temple. Amen. So, if this is the second temple, there must be a first temple. You are correct. Kasi yung unang templo po, amen, let me just give you an history. Amen. Lalo na po ngayon, amen. Ipapasok ko na rin po ngayon. There are so many, amen, ignorance that is being transferred to the middle generation today. Salamat sa Diyos, hindi pa dumadating sa Pilipinas. But if you look into the news today, sa mga western part po ng ating daigdig,
grabe po ang gulo ngayon. At ang gulo po nangyayari sa mga college level ngayon. Because right now, just in case you are still not knowing about this, there is a war that is happening today in this planet. Amen? May gera po na nangyayari, and one of the biggest war right now is the war between Israel and the Palestinians. Amen? Ito po yung gera. Ngayon, ang mga nangyayari po at nagaganap ngayon digmaan, amen, dyan sa Palestinian and Israel, ay nagigipong point ng deception. Dahil ang argument po ng mga pro-Palestinians, they say that Israel has no right to claim the land that is now being fought today. Yan po kasi ang pinaka-origin ng gera, just in case you do not know. Amen. Pero hindi lamang po ito tungkol sa lupain, mga kapatid. This is deeper, amen, than the land. But this has a religion in origin. Meron po itong ugat ng relihiyon. Hindi lang po ito tungkol sa lupain. Let me tell you why. Because if this war is only about land, amen, nagawa na po sana ito ng paraan dahil they have been pushing for a two-state solution. I don't know if you know this, ano po, na ipinupush po ng United Nations, ng mga matataas na mga opisyal ng daigdig, na magkaroon po ng two-state solution in that piece of territory. Pero hindi po pumapayag dyan ng Palestinian, kaya nga meron silang chant, meron po silang mantra na isinisigaw ngayon, from the river to the sea, Palestine will be free. But this is what I say, from the river to the sea, the Jews will be free. Ano ibig sabihin ng from the river to the sea? The river is the Jordan River because this is the border of Israel. And yung kabilang border po ng Israel is the Mediterranean Sea. Yun yung ibig sabihin ng from the river to the sea. It means all of the land border of Israel, amen, the nation. Kaya doon pa lang sa sinisigaw, from the land to the sea, Palestine will be free. Take note, be wise. They don't want a shared lot or a shared land. They want the Israelites to be removed totally from the planet. Yun ang gusto nila. Ang lahat ng mga Israelita ay mabura. Hello? Mawala. Kaya nga po, just in case you do not know what is going on, the anti-Semitism is rising by the day. Ano po yung anti-Semitism? This is the first time you hear of the word. It means they are anti-Jewish people. Amen? Anti-Jewish people, ayaw po nila. Kaya minsan may nagsabi sa akin, I wish I was a Jew. I don't think so. Kasi if there is a people in this world that is so much hated, these are the Jewish people. That is why the Christians should love the Jewish people. Amen? Kahit po sa Kristiyano, minsan nakaranas po ang mga Israelita sa atin ng hate. You know where? When preachers began to preach that yung tinatawag na replacement theology. What is replacement theology, you may ask? This is a theology that preached that in the New Testament, God replaces the Jew by the church. That is not true. Hindi po totoo na pinalitan ng mga simbahan ang mga Hudyo because God does not change. Amen. The nation of Israel is still God's people today. Hindi po natin sila pinaltan. Kaya nga yan po ang isa sa laman ng sulat ni Pablo sa Rome. He is appealing to the believers in Rome. They are being reminded na tayo po ay may utang na loob sa mga Hudyo. Dahil kung hindi tumigas ang puso nila, God would never turn His attention to you and me. Amen? Alam nyo ba na kung hindi po tumigas ang puso ng mga Hudyo, lahat po tayo shoot sa impyerno? Hello? Kaya nga po, tayo po'y may utang na loob. And also be reminded that the Jews had done so many things for the church. Because without the Jew, we will never have the Messiah. Because let us not forget that the Messiah is a Jewish man. And your Bible is a Jewish book as well. Alam niyo ba yun yung Biblia? Hindi naman po yan aklat ng mga Pinoy. That is a Jewish book for Christ's sake. Kaya nga po, we are commanded to pray and to love the Jew and support them in a way that we can help them.
Amen? Kaya kung mayroon po sumusubaybay sa inyo sa aking ministry, amen, we are sending money to the Jews monthly. Amen? Nagpapadala po tayo ng pera sa mga Hudyo buwan-buwan. Amen? Why? Because we support. At sabi po ng Bible, blessed are those, amen, who love the peace and support Israel. They will be blessed. Amen? Just in case you don't know. Kasi bihira po itong itinuturo sa simbahan. Amen? Na kailangan tayo po ay may pag-ibig din sa mga Jewish people. Amen? Now going back, the temple na pinag-uusapan po sa Matthew 24, amen, verse 1, is now the second temple. Because the first temple was built in the time of Solomon, kung naaalala niyo po ang istorya. It was David's heart that initiated the building of the temple. Pero hindi po siya pinayagan ng Diyos na itayo ang templo. Because pinakita po dito ang prinsipyo that God has a specific person in every job that He wants done. Ulitin ko po, pinakikita po dito na ang Diyos ay merong tamang tao sa mga bagay na gusto niyang gawin sa ibabaw ng lupa. Amen. Kaya mahalaga po ito, kaya ako po isiningit para hindi po natin gawin ang isang bagay na hindi pinagagawa sa atin ng Diyos. Ayun po kasi sa panahon natin ngayon, marami po sa atin mahilig kumopya. Bakit po? Kasi nakikita natin, oy, ginawa nung kapitbahay ko yung gawin ko rin kaya yun. But I learned the principle na ang maganda pong tanong, pinagagawa ba yun sa ng Diyos? Kasi I learned the principle that if you do something that God doesn't want you to do it, then you will be tired. Kasi bakit po? Kasi pag hindi ka pinagagawa ng Diyos at hindi ka yung tamang tao, the provision will not be there. Because I learned through the years that if God guides, He will always provide. Amen? Kaya pag tinawag ka ng Diyos na maging negosyante, then do it. Pero kung hindi ka tinatawag na magnegosyo, tinatawag ka pala magpastor, huwag ka magninegosyo, malulugi ka. Kung tinatawag ka ng Diyos na maglingkod sa Kanya, pero gusto mo mag-artista, malalaos ka. Why? Because that's not your calling. Kaya nga po, one of your assignment is to know your calling. If you believe that you are a child of God, ito po ulit ang aking iiwan din sa inyo ngayong umagang ito. Kung naniniwala ka na anak ka ng Diyos, meron kang tawag. Meron kang tawag. That's the reason why you're still alive today. Amen. Maaring meron kang kasaysayan na you should be dead as early as in the womb of your parents, but you made it. Why? Because God has a plan for you. Amen? Naniniwala ba kayo na may plano sa inyo ang Diyos? Now, pari sabihin ninyo, prove it, Pastor. Now, ang sabi po ng Panginoon kay Jeremiah, sa Jeremiah chapter 1, sabi niya, from the womb of your mother, Jeremiah, I knew thee. So bago po ma-imbento ang ultrasound, the first ultrasound was done by God. Did you know that? Amen. Bago pa po ma-imbento ang ultrasound, na tuwan-tuwa po tayo kasi, alam niyo nung araw, naalala ko nung araw, nung hindi pa uso ang ultrasound, ang tatay, pagka po itinakbo ang asawa ng manganganak, hindi mapakali. Amen. Tapos lalabas pa nung araw ang doktor, sasabihin, congratulations, tay, bouncing baby boy. Pagka yung tatay umaasa na lalaki, sigaw, hallelujah. Pagka biglang ayaw niya ng babae, dahil may paniwala nung araw, pag babae anak mo, pambayad utang yan. Ano anak ko? Babae. Okay. Hello? May isang testimony, yung isang pastor. Wala pang ultrasound nun eh. Nung sinabi ng doktor sa kanya, Sir, congratulations, may anak ka pong babae, tuwan-tuwa siya. Amen, rejoice na rejoice siya dahil may anak, lumabas na eh. Pero sabi ng doktor sa kanya, Sir, saglit, babalik ulit ako ha. Bakit? Kasi kambal po anak niyo, napaupo daw siya. Hindi niya malaman kung sabi magpapasalamat o ito ba'y blessing o isa pong pagsubok. Dahil sabi niya, bira, kambal ka agad ang anak. Amen. Kaya nung araw may surprise eh, di ba? Pero ngayon, amen,
Hindi na po nasusurprise kasi pag may pampa-ultrasound ka, alam mo na kung babae, alam mo na kung lalaki, alam mo na po yung gender. Amen? Now, pero the first ultrasound that was ever done was done by God. Kasi nung sinabi po ng Diyos kay Jeremiah, I already knew you, Jeremiah. And not only that, as sabi ng Panginoon kay Jeremiah, I have ordained you. Not only God knew Jeremiah, Jeremiah also is coming to the world with a mission. Kaya ikaw at ako po ay ipinanganak at pinahintulutan ng Diyos na dumating sa mundong ito na mayroong kang misyon. Kung anak ka ng Diyos, ikaw po ay may misyon para sa kanyang kaharian. Pero kung ikaw po hindi anak ng Diyos, may misyon ka rin. Ikaw po ay napakagandang instrumento at napakalaking gamit kay Satanas. Hello? Amen? Did you know that? Amen? Kung hindi ka anak ng Diyos, may mission ka. Ang mission mo ay asarin ng mga Kristiyano. Sa bahay mo, wag silang pasimbahin. Amen? Sabihin ng mga anak mo, wag ka pupunta sa church niyan. That's your mission. Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya whether you are a child of God or not, you have a mission to do in this world. Amen? Kumbinsido po ba kayo? Alright, balik na po tayo kay temple. Yung unang templo, si David po ang may gustong magtayo niyan, pero sabi ng Lord, di ikaw yan. Si Solomon yan. So, to cut the long story short, amen, I wish I have a lot of time with you, pero pang once a year lang po talaga ako sa inyo. Yan na po ang ating tanggapin na katotohanan. Amen. So, yung atin pong, yung templong ito, amen, ay natayo kay Solomon. Pero nasira po yan. It was destroyed by the Babylonians. Kaya nga po, yung kasaysayan na yan ay magpapatunay na totoo rin ng Biblia. So pagkatapos po ng Babylonians, sa panahon nila Ezra, nila Nehemiah, isinilang ng Diyos yung desire na itayo ulit ang maghuhumbakod ng Jerusalem. Kaya kung kayo po ay maliligaw sa pagbabasa sa sulat ng Nehemiah, Ezra, that is the rebuilding of the second temple. Now, to fast forward the story, the second temple is the temple na pinag-uusapan po ngayon sa Matthew 24. This is the temple. Pero nagulat po ang mga alagad because when they were there, pinaganda pa po ito ni King Herod because during that time, King Herod was now a puppet of the Roman Empire. Kasi ang Roman Empire during that time is the ruling power in the world. Yun na po ang makapangyarihang imperyo nung panahon yun. At gusto po ng Roman Empire na makontrol ang mga Hudyo kasi kilala po ang mga Hudyo na sila po ay mahilig mag-revolt. Amen? Mahilig po silang mag-aklas. Kaya ang ginawa po ng Roman Empire para po mapigilan ang pag-aaklas ng mga Hudyo, hindi nila inalis kaagad ang haring si King Herod, amen, who represent the Jew, pero many of the Jew believe that Herod was just a puppet of the Roman Empire. Kaya para lansihin ang mga Israelita that hindi ganun ang kanila intention, sinuportahan ng Roman Empire si Herod na pagandahin ng templo. Amen? Kaya gumanda lalo po ang templo sa panahong yon. Kaya yun ang dahilan kung bakit hangang-hanga ang mga alagado sa templo. Pero laking gulat nila dahil bigla nagsalita si Jesus, amen, pagdating sa verse 3. When he said, in verse 2, when Jesus said, that everything that you see will be destroyed. Lahat ng nakikita ninyo ngayon, yan ay mawawasak, yan ay masisira. Now, ito po ay naging alarming sa mga alagad. Alam niyo kung ba't naging alarming ito? Because they have now realized that when Jesus says something, what He says will come to pass. Amen? Meron na po silang karanasan kay Kristo na pag si Jesus nagsalita, nagaganap. One example is when they were traveling from Bethany to Jerusalem. In Mark 11, nakaramdam po ng pagkagutom si Jesus. At sa kanyang pagkagutom, nakita po niya ang puno ng igos. And when he saw the fig tree, he said, he went to the fig tree
and the leaves were out. So kanya pong tiningnan ang puno ng igos, pero wala siyang nakuhang bunga. Ano po ang ginawa ni Jesus doon sa puno ng igos? The Bible said in Mark 11, He began cursing the fig tree. At nung bumalik po ang mga alagad kasama si Jesus, the same route, naalala po ni Peter, Peter recalled that incident before going to the place. Sabi niya, I remember the fig tree. Pero look at what happened to the fig tree. It's now dried up to the roots. Patay na po yung puno ng igos. Kaya naalala po yun ni Pedro. Kaya yun ay isa sa matibay na ebidensya that the disciples now are learning that you have to trust the word of Christ. Because if you trust the word of Christ, the word works. Ang salita ng Diyos ay mangyayari. Ang salita ng Diyos ay magaganap. Let me give you a piece of advice. Sino sa inyo ang may mga pagsubok sa buhay? Raise your hands. Be honest. Be truthful. Alright? Almost everybody. Sabihin mo doon sa hindi nagtaas ng kamay, sabihin mo, abnormal ang buhay mo. Hello? Tell you, abnormal ka. Because every normal life has a problem. Dahil ang sabi po ni Jesus, in this world, we will surely experience tribulation. Kaya kung nangangarap ka ng buhay na wala pang problema, I would glad to pray for you na kunin ka na ni Lord mamaya. Amen? Amen. Kaya kung nangangarap ka ng ayoko na pastor na walang problema, come to the altar and let me pray na mamaya kunin ka na ng Diyos. Hello? Because the truth of the matter is, as long as we are in this fallen world, there will always be problem. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sana matanggap mo na yan. Amen. Ang tanda mo na, hindi mo pa matanggap yan. That's true in life. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo habang tumatanda na hindi pa niya matanggap na may problema siya. Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya nga kung atin pong uunawain, atin pong babalikan, ano po? Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Naunawaan na ito ng mga alagad. Amen. Naunawaan nila ito. Kaya this is another incident na nagsabi ang Panginoon, masisira ito. Now, it comes to the recollection. He's now speaking, this will happen. Kaya hindi po sila mapakali. Kaya sila po'y nakakuha ng private time with Jesus in Matthew 24. When they reach the Mount of Olives, tinanong po nila si Jesus about what He said. Pero maganda po sa mga alagad, amen, they realize and recognize the word that He said. Amen. Ibig sabihin, nagpapakita na nakikinig sila na ngayon kay Jesus at hindi lang nakikinig, natututo na sila. Bakit ko po idinagdag yun? Kasi marami sa church nakikinig pero hindi natututo. Amen. Marami magaling makinig pero paglabas sa simbahan, walang natutunan. Tingnan mo nga yung katabi, pinatatamaan ka ba? Hello? Amen? So this is again my piece of advice. Be a good listener and be a learner. Amen? Alright. Di ba sabi ko sa inyo, may advice po ako sa inyo. Pag ikaw po may problema, many times we are praying, Lord, pahingi po bang pambayad? Tama? Pahingi po, kung may sakit, Lord, pahingi po ng kagalingan. Now, if you would like to see results, how many want to see results in their prayer life? Change your prayer life. Paltan niyo po ang inyong buhay panalangin and apply the principle when God said that life and death is in the power of your tongue. Apply the words that when Jesus said in Mark 11, amen, whatsoever you say to this mountain, be thou removed and be cast down to the sea, and if you do not doubt and believe in your heart, it will be done unto you. Amen. So pakinggan niyo po mabuti. Your words will not change anything. But His words
will change everything. Hello? Yung salita mo, walang mangyayari. Hindi po mababago sitwasyon. But if you use God's word, it will change your situation. Ooh! Pastor, paano po yun? Have you ever prayed like this? Lord, meron po akong bayarin. But you said in your words that you are my shepherd and I shall not want. So I speak on my luck that you said you will provide for everything that. Now begin speaking the promises of God. Ang problema, maraming Kristiyano hindi nag-aaral ng Biblia. Kaya hindi nila maipahayag ang salita. Speak the word over your circumstances. Because the word of God will change your situation. May sakit ang iyong anak. Panginoon, pagalingin mo naman po siya. Your words will not change it. But when you change your words by saying, Lord, you said. Alam niyo po kasi ayaw po ng Diyos na gagamitin mo ang kanyang salita. Bakit po? Na hindi mangyayari. Because God is not a liar. Kaya when you use His word, you put Him in a situation, I am not a liar, I said it and I'll do it. Amen. Kaya pag merong may sakit, instead of saying, Lord, pagalingin mo ito, speak His word. Lord, you said by your stripes, my son is healed. Speak His word. Amen. Kaya I want you when you go home, kung kayo po may mga prayers that are not changing, maybe because there's something wrong with the words that you use. Kaya nga po sa akin pong buhay, if you can look at my iPad, I have here promises of God. Meron po ako specific notes na nakalusulat doon. If I need peace, I have these promises. If I need blessing, I have these promises. Kaya sa prayer time, I begin to confess the word of God in my circumstances. Hello? Kasi my words cannot change anything, but His word can. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Book of Isaiah, pag ang salita niya ay pinakawalan, hindi bumabalik sa Kanya na wala nangyayari. Yung salita ko, pag pinakawalan ko, wala naman nangyayari. Pero pag pinakawalan ng labi ko ang salita ng Diyos, sabi niya, hindi babalik yun sa langit na wala nangyayari. Kaya when I begin to speak His word, it will accomplish something. Nakukuha niyo po ba? Alright, so natutunan po ito ng mga alagad. Amen. So mukhang magpapaalam na ako sa inyo. Ano po? See you next year. Bibilisan ko na ha. Amen. So sa Mount of Olives when they come, amen, tinanong po nila si Jesus. Pero maganda po rito, now they're learning, they hear the words of Jesus, but not just hear, but they now learn. Kaya tinanong nila si Jesus sa verse 3, tell us, when will this happen? Three things that they raised, questions that were raised to Jesus during this time. Kailan mangyayari pertaining to the temple? Ano ang mga palatandaan ng iyong muling pagbabalik? At ano ang palatandaan that the end of the age has already begun? So that is the three questions. Kaya maliwanag na Matthew 24 in context is revolving into these three questions. Kailan mangyayari yung destruction ng templo? Ano ang mga palatandaan na magpapaunawa sa amin na malapit ka nang bumalik? Ano po ang palatandaan that the end of the age, meaning to say, amen, the end of the era of man. Amen. Yung mga nagsasabi na end of the world, they don't know the Bible. The Bible is, the world is not ending soon. But the rule of man is. Hindi po magtatapos pa ang daigdig ngayon. Pero ang paghahari ng tao sa daigdig matatapos na po. And when it will happen? When Jesus returns. Pag bumalik po si Jesus sa daigdig, at ang maganda po sa sinasabi ng Biblia, when He come back, those that are part of the rapture will come back with Jesus to reign and rule this planet. Amen? Kaya sabi ng mga iba, anong panalangin mo sa mundo? World peace. World peace will not be attained if the King of Kings and the King of Peace is not yet coming back. Hello? Pero darating po ang world peace when the Prince of Peace hath returned.
Kaya sa second coming, pag bumalik po ang Panginoon, akala nung iba, end of the world yun. That's not true. When Jesus comes, He will fix everything that was wrong here on earth. Kaya pag dumating po si Jesus, papasok po ang daigdig sa tinatawag na millennial kingdom. And that is in the Bible. Ibig sabihin, 1,000 years na si Kristo po ngayon na naghahari sa buong daigdig. Kaya sabi ng Biblia, ito yung panahon. Amen. Kaya nga sabi nga, pag hindi bumalik si Jesus, there are so many Bible prophecies that are not fulfilled until Jesus comes back. Ano sabi ng Biblia? Sa Book of Isaiah, sabi ng Bible, sa millennial kingdom, ang mga anak makikipaglaro na sa cobra. Palaruin mo ang anak mo sa cobra ngayon, tiyak mamamatay yon. But there will come a time na hindi na lamang po aso ang pet ng tao. You'll be playing with lions. How good was that? May lion ka sa iyong loob ng bahay. Amen? May sawa. Amen? Why? Because they will be back to the original design, back in the Eden. Alam nyo, wala naman pong violent nung araw. What makes them violent is the rebellion of man, that is sin. Hello, nakukuha po ba natin? Do you see the plan of God? Napakaganda po ng plano ng Diyos. Kaya nga kung iniisip mo that this is your life, you are misinformed. This is not yet your life. Dahil ang pinakamagandang buhay pag bumalik po si Kristo. Nakukuha po ba natin? Now, that's another subject, but let's go back. Tinanong po nila si Jesus ng mga palatandaan. And you know what? Binigyan po sila ni Jesus ng mga signs and He made a list of signs that points to the question. Ano-ano po yung mga tinatawag na signs? I cannot go to every verses here, pero kukunin ko lamang po yung ilang mga bagay na pwede kong iwan sa inyo today. One example, ang sabi po rito sa verse 6, so you will hear of wars and threat of wars. Now my question to you today, nakakarinig na po ba tayo ng mga digmaan sa ating kapaligiran? Yes, we are hearing it now. Amen? Pero meron po siyang paalala. When you're seeing it, ang sabi niya, don't panic. Amen? Things must take place, but the end wouldn't follow immediately. Then in verse 7, he said, nation will go to war against nation. Now, just in case, medyo metikuloso ka magbasa ng Biblia, I get confused in verse 6 and verse 7. Kasi ang sabi ng verse 6, you will hear of wars, threats of war. Then, pagdating sa verse 7, inulit, sabi, nations will go to war against nation. Kung ikaw po ay medyo observer, and that's a good attitude by the way, pwede mong isipin, isn't it redundant? Sinabi na sa verse 6 may gera, but inuulit sa verse 7? Because verse 6 and verse 7 are two distinct events. Verse 6 is talking about the world wars that never happened, amen, during the time of Jesus and the other generations. Kailan lamang po nauso yung salitang world war? Nung nakaranas po ang daigdig ng World War I. Because before the world wars, there are wars in this world, pero hindi world war. Do you understand? Amen. May mga gera na nung araw. Nakikipaglaban ang Israel sa mga Philistines, nandyan yung mga Assyrians, nandyan yung mga Babylonians. But this war are not into the scale of a world war. It's an isolated war on a certain region, but not affecting the whole world. Since when nangyari po ang pandaigdigan-daigdig? When World War I starts to happen. Kaya nga Jesus knew, this proves that He is God, by the way. Kasi hindi pa po dumarating yung World War, Jesus began to say, World War is coming. He anticipated that you might panic. Kasi never been before experienced in the history of man that the world is fighting against each other. Kaya sabi ni Jesus, don't lose your peace. Amen. Kaya nga nung panahon ng World War, if you browse back to history, maraming nagsasabi, now it's the end of the world. Just like what Jesus said, don't panic. It's not yet. Hello? Kaya nung pumasok din ang World War II, nung panahon ng mga Germany, nung panahon po ng mga axis of evil,
Nadamay pa tayo dyan dahil kasama po tayo sa World War II. We were victim of the Japanese Empire. Do you still remember our history? Ano ang mga narinig daw ng mga Kristiyano ng mga pangangaral nung araw? The end of the world. But they neglected, they did not understand what Jesus said. These things are going to happen, but it's not yet the end. Hello? Pero pagdating po sa verse 7, there is another war that is coming after the world war. Ano po sabi? Nations will fight against nation, kingdom against kingdom. Now, babalik po ulit do sa dating estilo ng gera, isolated. Now, we're hearing it now. Russia and Ukraine. Palestinian and the nation of Israel. And this is now the threat, China and Taiwan. North Korea and South Korea. China and India. So naririnig po natin, these are called threats. Ibig sabihin, mga chismis ng digmaan. It's now happening in our time. Kaya nga po sa verse 7, this is now the signs that Jesus is saying. At sinabi pa po niya, bukod po dito sa mga nation war na ito, there will also be famines. Pasalamat po tayo kasi dito sa ating bansa, the famines are not yet being experienced as the worst. Pero kung mapapansin po natin, nagkakaroon din po tayo ng food shortage. But if you look at the World Health Organization, napakarami pong mga bansa ngayon that they are starving. Amen? And the next thing, ang sabi ni Jesus sa verse 7, there will be earthquakes. Amen? Magkakaroon daw po ng maraming paglindol. Doon sa mga skeptics, they would say, Pastor, since the beginning of the earth, there are earthquakes. I know and I believe that. Kasi bahagi po ng daigdig ang paggalaw ng lupa. Pero bakit po naisama ni Jesus yung earthquakes? Because what He is saying is not just an earthquakes, but the frequency and the strength will be noticeable. Did you all know na bago magsimula ang service natin ngayon, there is a strong earthquake that happened dito po ulit sa Mindanao? Amen? May malakas pong earthquake. And I made the research, mga kapatid, ano po, sa isang website, ano po, na tungkol po sa mga paglindol, amen, meron pong pag-aaral ang US Geological Survey. They made a study, amen, from the year 1900 to 2015, not even 2023. There had been 10,000, these are only the strong earthquakes that happen around the world. How many? 10,000. So what is Jesus saying? As you go towards the end, the earthquakes will be frequent and will be stronger. Hello? Amen? So these are signs of the times. Hallelujah. Amen. Now, and also Jesus said, habang dumadami po ang mga bagay na ito, hindi pa rin po magtatapos. This is just the beginning of a birth pains. Ginamit po ni Jesus yung analogy ng isang babaeng malapit na magsilang ng anak. Males doesn't understand the feeling of birth pains. Pag sabi pong birth pains, ibig sabihin you are on your 9th month, pero nakakaranas ka na ng mga paunti-unting pagkirot at pagsakit. Kaya it's now a sign that anytime you are about to give birth to your baby. Tama ba mga babae? Di ba iba na ang nararamdaman ng babae pag tumuntong na ng kanyang 9th month of pregnancy? Kasi yung pain, medyo sisipa, erratic konti, hihina ulit. Pero alam mo na malapit ng mga anak dahil hindi na humihinto yung pain. Kaya ang tawag na doon ay labor pain. Kaya dadalhin ka na saan? Sa ospital kasi malapit nang bumukas ang iyong sipit-sipitan. Tama po ba? Now what is going to be given birth here, but ginamit ni Jesus yung birth pains, what is about to be given birth is the return of Christ. Yung pagbabalik nino ni Kristo, yun po ang isisilang. Pero bago dumating ang pagbabalik ni Kristo, sabi ni Jesus, pains will be experienced on earth. At lalong malalaman na malapit na siyang bumalik kasi yung pain hindi nahihinto. And did you know what pain is he talking about? Pag malapit nang bumalik si Jesus, sabi ng iba,
Pastor, wag mo na ituro yung pagbabalik ni Kristo. Wala naman nakakaalam nun. Well, it depends what we are talking about. Because in the Bible, there are two teachings of Christ's return. Let me just teach you on this bago ko po kayo iwan. Sa Biblia, dalawa po ang pagbabalik ni Kristo. Number one is the rapture, and number two, the second coming. Both of these are different. The rapture is a private event na tinuturo po ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 na si Kristo bababa. Pero sa kanyang pagbaba sa ulap lamang siya makikita. So the whole world will not see Jesus when that happened, but the church will see Him in the clouds. Hello? Yun po yung rapture. And it's a coming of Christ. Pero in the second coming, the whole world will see Christ. The believers and non-believers alike, makikita po nila si Kristo. Kaya nga yan din yung sinasabi ni Pablo, every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Think about that for a minute. Sa tingin niyo po ba ngayon, ginamit po salita, every tongue. Sa tingin niyo ba lahat ng tao confess and believe that Jesus is the Messiah? No. Amen? Marami nga po ngayon ayaw na kay Kristo. Amen? Marami ba ngayon sumasamba kay Kristo? Flash news, mga kapatid. As we get nearer to the end, the Christians will be minority in the world. And there is a study going on that Christians now are losing the number. The Muslim are getting the number. Hello? Alam niyo po ba na sa buong mundo ngayon, umuunti na tayo? Mapalad lang tayo, nakatira pa tayo sa Pilipinas. But if you go to the United States, where they believe on freedom of thinking, the Christians are beginning to be minority in the States. Sana wag dumating dito sa ating bansa. Pero mukhang gano'n na po ang patutunguhan because there are young people today that does not believe in God anymore. Kaya praise God because this church, I believe, you still have the passion to reach out for the young people. That's what you should need to do. Bakit po? Kasi we're losing the kids right now. Bakit po? Kasi ang bagong generation, their pastor are YouTube right now. Their pastors are TikTok. Their pastors are Facebook. Kaya nga po, pag hindi naging alarming ito sa parents, you're losing your children through the internet. Amen? Kaya very dangerous ang bagong generation because this is a new breed of generation that don't want God to be a part of their life. Kaya yung mga kabataan na meron tayo ngayon, let us celebrate and be thankful to God that we have still young people that are remnants who still believe that there is a God and we need to serve God. Amen. Kasi kung bibilangin nyo ang mga kabataan na nasa loob ng simbahan, mas marami po ang wala. Do you know that? Amen. Kaya ito po ang nangyayari ngayon sa ating daigdig. Pero, to fast forward the message, bigyan nyo na lang po ako ng 3 minutes. Amen. Promise. Ito po yung mga palatandaan na ibinigay. Sa totoo lang, talagang I am now relying totally to the Holy Spirit kasi I'm time constrained. Ano po. So ngayon, pero alam nyo po mga kapatid, para lang po mapagkasya ko ito ngayong umagang ito sa inyo. All of these are signs, yung mga binanggit na yan. Wars, rumors of wars, famines, earthquakes. Pero one of the biggest sign that always convinced me that we are the last generation when Jesus goes to verse 32 of Matthew 24. Nung bumaba po si Jesus, yung kanya salita sa talatang 32, ito po ang pinakamalaking palatandaan na tayo po'y opisyal na nasa walakas na ng panahon. What is written in that? Go to verse 32. Amen. Ang sabi po rito, now learn a lesson from the fig tree. Now, what is the fig tree here? Friends, brothers and sisters, the fig tree is symbolic of the nation of Israel. Ito po ay bayan ng Israel. Again, gagamitin ko sandali yung kanina sa Mark 11. Di ba, kanina ginamit natin yung naglakad si Jesus, lumapit sa puno ng igos, naghahanap ng bunga. Anong nakita ni Jesus? May bunga ba? Wala. Wala. Anong ginawa ni Jesus sa puno ng igos? Isinumpa. Alam nyo, nalulungkot ako kasi mayroong mga ilan na naririnig ako na nagtuturo
na pag hindi ka mabunga, susumpain ka ni Jesus gaya ng puno ng igos? Wait a minute, I'm confused. Sabi ng Bible, you cannot curse what God had already blessed. Hello? I'm really confused. Pagka may pagtuturo na nagsasabi, pag hindi ka nagiging mabunga sa iyong buhay Kristiyano, isusumpa ka ng Panginoon. Are you telling me that my salvation can be removed? Hello? Eh sabi ng Bible, this is what the Bible said, that no one can separate me anymore from the love of God. How can you preach that I can be cursed? Hello? I'm confused. So, ano ba ang ibig sabihin nung sinumpa yung puno ng igos? It's a prophecy. Prophecy to the nation of Israel because they are the ones who were first called by God to preach the word, pero hindi po sila gumawa at gumanap sa pagtuturo. Eh sabi ng Panginoon, starting today, you will lose that mandate. Kaya, tingnan nyo po, nangyari ba yung sinabi ng Panginoon, have you ever heard an evangelist, amen, that is known to the world, na isang Hudyo? Sino po ang mga mangangaral na ginagamit ng Diyos sa mundo? There is Billy Graham, not a Jewish man. There is Morris Cerullo, not a Jewish man. Amen. There is Benny Hinn. Many believe he's a Jew. No, he's a Syrian, for God's sake. Amen. Nandyan po si Brother Eddie Villanueva, not a Jewish man. So, who is God using to evangelize the world? Not the Jew, because that is what He said. Dahil wala na kayong bunga, I'm putting you on hold. Because now the gospel will not be preached through your mouth, but through the Gentiles. And God made it, amen, happen. Nangyari po. Tama po ba? Kaya ang puno ng igos sa Biblia ay mga Hudyo. Pero ano sabi rito ng Panginoon sa verse 32? Pag bumalik na raw po ang puno ng igos, lumitaw na ulit ang kanilang mga dahon. This is like an encryptic word, prophecy. Ano po ang sabi rito ng Panginoon? What does He means? When you see the nation of Israel getting back to their land. Kasi for 2,000 years, the nation of Israel has no land to call their own. Bigyan ko lang kayo ng konti. Naku, di ako matapos. Papatayin ko na. Amen. Para tumigil na po ang aking bibig. Amen. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Sabi po ng mga argumento, wala naman talagang lupain ng mga Hudyo kasi yung lupain, Palestine. Okay? Let me educate you on this. You can Google this up if kung duda kayo sa akin, but let me just preach what I have researched. There is no race called Palestine. Wala pong lahing Palestinians. Amen? Wala pong lahing ganon. Because Palestine is the name of a place. Now, what is the history? It goes back to the Roman era. Kasi nga po, nung panahon ng Roman Empire, the Jews were under the Roman government. Ano po sila? Sinakop sila eh. Pero hindi nila matanggap yon. Sila po ay, kaya nga, if you still recall, gusto ng mga Pariseyo na mapahamak si Kristo. Magkaroon siya ng problema sa Roman Empire. Diba, there is one incident na sinabi po nung mga Pariseyo, should we pay tax to the Roman Empire? Ano sabi ni Kristo? Bigyan niyo ako ng coin. Sabi niya, kanino mukha yun nasa pera? They answered, they said, Caesar. Who's Caesar? It's a king. Amen? King of the Roman Empire. Ano sabi ni Jesus? This is the wise answer that He said. Give to Caesar, meaning to say, pay your taxes. Sabi mo sa iyong katabi, magbayad ka ng buwis, ha? Amen? Duty yan ng tunay na Kristiyano, by the way. Amen? Pay your taxes, He said. Kanino raw po yung mukha? To Caesar. Sabi, pero ang sabi ng Panginoon, give what is due to Caesar, do your obligation as a good citizen. But He said also, do your part to pay your tithes. Kaya sabi mo sa iyong katabi, mag-ikapu ka, ha? Tingnan nyo, no? Ikapu na, ano po? Para iba, papalakpak ba ako sa ikapu? Amen. Give to God what is due to God. Amen. Ibigay ninyo yung para saan? Para sa Diyos.
Kaya dalawa obligasyon natin dito sa mundong ito. Sumunod sa gobyernong itinatag ng daigdig, sumunod din sa gobyerno ng Diyos. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Amen. Kasi right now, we are dual citizen, but time is coming, we will be a citizen of heaven. Amen. So, kaya nga po yung problema, no? Yung imperyo. Nung dumating po ang isang emperor ng Rome na ang pangalan ay Hadrian. Okay, you can Google this out. Anyway, free na po ang information natin ngayon. Sa inis po ni Hadrian, sa ginagawang revolt ng mga Hudyo, para sila ilalong insultuhin, inalis na sa kanila yung pangalang Israel sa lupain. At pinangalanan yung lupain na dati kilala sa mapa na Israel para insultin ng mga Hudyo kasi one known mortal enemy of the Jews are the Philistines. Remember Goliath? Amen. Meron ba recall sa inyo yung Philistines? Si Goliath po yun. Kaya pinangalanan po ni Hadrian yung lupain na yun. Now, is making a decree that today, this land will not be known as Israel, but this will be called Syria, Palestina. Kaya every person that live in that place known to that generation that that is a Palestine. Kaya nga pag naghanap kayo ng mga birth certificate ng ipinanganak sa lupaing yon, 1947 and down, there are Jews na nakalagay born as a Palestine, Arab that is born in Palestine. Kaya wala pong Palestinians na lahi. Palestine is a land. Do you know now the history? Amen. Kaya nagsasabi, the Jews were not the owner of the land, it's the Palestinians. That's not even correct. Amen. Hindi po yun totoo. Amen. Nakukuha po ba natin mga kapatid? We can talk about this, amen, for more hours, pero I cannot do that. Amen. Pero ito po yung katotohanan. Kaya nga po, for 2,000 years, wala pong land of Israel. Amen. They were just settlers in Israel. Amen. Mga settlers lang po sila doon kasi ang pangalan nun Palestinian. Kaya nga po, nasa ng mga Hudyo, nakakalat sa iba't ibang panig sulok ng daigdig. Kasi yung kanila pong pangangalat is part of God's discipline to them. Ito yung tinatawag na Jewish diaspora. Kaya nga sa panahon ng isang prophet na si Ezekiel, tinanong ng Diyos si Ezekiel, nung pinakitaan siya ng vision ng Valley of the Dry Bones, mga bungo, kalansay na ganggabundok ang itsura. Tinanong siya ng Diyos, sabi kay Ezekiel, can this dry bone lives? The dry bones represent the nation of Israel. They lose their life when they were removed from their land. Pero ano po sabi ni Ezekiel, you know, meaning to say, walang imposible sa iyo. Kung gugustuhin mo, magkakabuhay ulit ang Israel. Amen. And he goes on with the question, God said, can a nation be born in one day? Pwede bang matayo ang isang bansa sa loob lang na isang araw? Well, with men, it is impossible. But with God, all things are possible. Amen. Kaya nga mga kapatid, pakinggan niyo po ako mabuti. Ang makikinabang sa pagkawala ng mga Hudyo ay si Satanas. Because if Israel is not back in their land, if there is no Jew, then everything that we have in the Bible is not true. Kaya galit na galit ang kaaway sa mga Hudyo because every time the Jews are mentioned, the prophecies are happening to the Jewish people, it proves that we don't see it, we cannot touch Him, but there is a God. Meron pong Diyos. Kaya the Jewish people are a clear evidence that there is a God. Hello? May Diyos. Kasi nawala sila for 2,000 years. Pero in one day, noong 1948, nung ideklara po ang state ng Israel, nabalik po ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Ano ang kaugnayan do sa verse 32? Tingnan niyo po yung sumunod na talata. Ano sabi ni Jesus? Pag nakabalik na ang mga Hudyo, verse 33. Tingnan niyo sa inyong Biblia. Last na lang, tawad ko na lang po ito. Hindi na nga ako makabalik sa 2 Timothy. Amen. Baka
baka 2 years nyo na ako imbitahan, in overtime kami, pastor, hindi na yan babalik rito. 2 years na ulit bago makabalik yan dito. Okay, tingnan po natin yung verse 23. Paki-flash nga po sa screen, last na lang. Ano sabi ni Jesus? Pag nakabalik na mga Hudyo sa kanilang lupain, wala ba ditong Bible? Meron ba? Para kasi kanina nakita ko eh. Last na lang po. Baka sinat daw na, kala uwian na eh. Ano po? Verse 33. Matthew 24. Benediction na ata, ano po? Sige, basahin ko na lang. wala na. Ano po? Ayan, 33. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi niya? Pakibasa po. So likewise, what does likewise means? Ibig sabihin ng likewise, pag nakabalik na mga Israelita sa kanilang lupain, what should be in our mind? Know that it is near. What is near? His return. Now, why do I believe that we are in the last days? The big sign is 1948. Hello? And ang sabi po rin ng sumunod na salita, sinabi, this generation will not pass until everything has happened. Kaya tayo po, nasa cycle na po tayo. Kung sa basketball po tayo, ito po tayo ngayon. Nasa fourth quarter tayo, pero mas matindi po sa fourth quarter ang kinalalagyan natin ngayon. Nasa last 2 minutes na po tayo. Amen? Amen? Kaya nga sinabi ni Pablo kay Timoteo, dangerous ang last days para sa atin. Bakit po? Bilisan kong konti. Hindi ko na babalikan. Kasi yung community, yung mga tao sa paligid natin, pwede po tayong hikayating tumalikod sa Panginoon. Bakit? Kasi sabi ron, lovers of money ang mga tao sa panahong yun. At sa mga Kristiyano, halos walang pera. Kaya tayo, mayayakag tayo magtinda ng Tupperware. Kung ano-anong networking, napapasama na tayo. Pag hinahanap mo na sa church, si brother nasa seminar na. Amen. Hindi po masama magnegosyo. I'm not saying that. But if your priority, amen, is getting you away from God, you have a wrong choice. Pag ang iyo pong ginagawa ay pinalalayo ka sa Diyos, magiging ka pong matalino. Kasi nga sabi ni Jesus, let me remind everybody, sabi po ni Jesus, what does it profit a man if he gains the whole world, but later on, he loses his own soul? Magkaroon ka man po ng mga mansyon, hindi po yun masama. Again, it's not wrong. Pero if you pursue more of your houses rather than God, that is wrong. Hello? Hindi po masama na magkaroon ng material na bagay. Actually, gusto nga ng Diyos yan na maranasan mo ang kanyang kabutihan habang buhay ka. Pero ang ayaw lang po ng Diyos ay maging Diyos mo material na bagay. Amen? Minsan may nagtanong, Pastor, babalik na ba talaga si Jesus? Sabi ko, malapit na. Pastor, ngayon palang gumaganda buhay namin. Pwede ka naman magpaiwan. Ngayon ko pa lang po napatapos yung anak ko. Ngayon pa lang niya ako na sisimulang maipagpatayo ng bahay. Babalik na ba talaga si Jesus? Pwede ka magpaiwan, kapatid. Pwede naman. Ano po? Pastor, kabibili pa lang ng bagong sasakyan. Di pa nga tapos eh. Regalo ng anak ko to eh. Eh di sakyan mo hanggang tribulation. Pwede magpaiwan. But we are going out. If you want to stay, stay. But we're going home. Because this is not our home. Our home is in the presence of God. Hindi po ito ang bahay natin. We don't belong here. Tayo po ay temporary lamang na naririto. Kaya nga I always use this joke. If the rapture will not be your exit, tell your neighbor, mamamatay ka din. Sige po, sabihin mo yung katabi mo, mamamatay ka din. Kung hindi man rapture, posibleng kamatayan ang pag-alis po natin. Kaya hindi po dapat katakutan ng kamatayan.
Di ko lang talaga maintindihan. Marami gustong-gusto si Lord. Pero pag tinanong mo, gusto ko na bang kunin ka ni Lord? Wag muna. Kala ko ba gustong-gusto mo si Lord? Bakit pag pinag-uusapan kukunin ka na, ayaw mo na? Basta magkaroon po kayo ng ganitong attitude, di kayo matatakot sa kamatayan. For me to live is Christ, but to die is gain. Then you will never worry about that. Bakit po? Kasi alam mo po ang iyong destination. Kung binubuhay ka ng Diyos, then do your part. Pero pag natapos ka na, your job is done. You are now entering in a new life. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka nang ma-stress sa kamatayan. Kasi, tandaan niyo po ito mga kapatid, wala sa kamay natin ang kamatayan. Alam niyo, ito po ang paniwala ko. Sabi ng Job, I think chapter 37, ang Diyos ang nagtatalaga niyan. Kahit mag-enroll ka sa gym, kung mamamatay ka bukas, patay ka rin. Pero hindi ko sinasabing huwag tayong mag-exercise. That is foolishness. Gawin mo yung part mo. Pero wag mo pong iisipin na kaya ako naglalalaklak nito mga herbal na ito na kamamahal para humaba ang buhay ko. Hindi po yung herbal nagpapahaba ng buhay mo. Yung relasyon mo sa Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. Lumaklak ka man ng maraming herbal kung ikaw po ay malungkot sa puso, laging takot. Tataas lagi presyon mo, lagi ka stress eh. Pero kung masaya ka po sa Panginoon, alam niyo ba mga kapatid kung bakit ang mga stress madaling mamatay? Pakinggan niyo ba mabuti? Isa sa dahilan kasi nga po nagkakaroon tayo ng pagkain ng mga hindi normal. Did you know that the solution of stress is desserts? Baliktarin niyo yung spelling ng dessert, stress yung pabalik. Di naman napansin, pag stress ka, ang sarap kumain ng ice cream, ang sarap kumain ng halo-halo, ang sarap kumain ng cake. Isn't it? Amen. Parang nakakalma ka. Alam mo, grabe, hindi dumating yung nasa ko. Bilang mo nga akong coke, bilang mo akong coke, bilang mo akong coke. Sabi mo sa iyong katabi, mapapaaga ka, kapatid. Amen. Let the joy of the Lord be your strength. Magpakasaya ka lagi sa Panginoon. Magpakasaya ka lagi sa Panginoon. Alam nyo, sa aming pong pamilya, sa aming buhay, dami po namin bayarin. Pero maganda po, pag meron kang Diyos, nakakatulog ka na mahimbing. May mga tumatawag sa amin, hindi ako nakatulog, nanginginig pa ako sa kabi, kawawa ka naman. Pero pag nasa Diyos ka, inilalagay mo na sa kamay ng Diyos ang lahat. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang katotohanan po, we cannot control the number of our days. That is the job of God. Pero ang gawin mo lang, magpakasaya ka sa Diyos ngayon. Maglingkod ka sa Diyos ngayon. Mag-enjoy ka sa relasyon mo sa Panginoon. Amen? And you will experience a stress-free life here. Amen? Let's all stand up. Tayo po lahat ay